pangkaisipan, kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters. Welcome to Mindful Chat, Saturday edition. Hello mga kaibigan. It's another episode na punong-puno ng umaatikabong usapan tungkol sa iba't ibang paksa sa mental health. Ako po ang inyong lingkod sa radyo, Lalaine Seron Alfanoso, at kasama ko ang aking kaibigan sa radyo, si Pam. Hello, Pam. Magandang gabi po sa ating lahat. Sumasaimpapawid na naman po ang Mindful Chats, isang napaka-init na pagbati. Although mainit talaga. Magandang gabi po. Magandang gabi at kasama natin ang ating resource person, Dr. Irene Gabin. Good evening, Doc. Magandang gabi. Ang sarap niyong kasama talaga. Doc, alam mo, ang pag-uusapan natin ngayon ay loneliness and isolation, no? Isang napakagandang topic at sana ay magkaroon tayo ng magandang talakayan, magandang conversation, no? Doc, ang tao na sadlak sa kalungkutan, ang tendency ay magtago at manatiling mag-isa. At maraming mga tao ang ganito, di po ba? Paano nga ba natin sila matutulungan? Sobra bang mapanganib kung ang taong nasa ganitong sitwasyon ay hindi na lumalabas? Ano ba ang ating dapat gawin? Paano kung ang mga tao na merong ganitong sitwasyon, sobrang lungkot, and nagkaroon na ng suicidal ideation? Well, these are only, Doc, some of the questions na nakalap ko dito po sa Bacolod. I'm here in Bacolod and I shared to them that we have our radio program. And these are the questions because they are telling me na may mga kaibigan sila, some are staying in the dormitory who have this kind of situation. So I hope, Doc, that you will be able to answer it. Yeah, Pam. Yes, Ate Leng. Those who wanted to ask questions, ano ba ang kanilang gagawin? Do they have to call or chat? Ano bang gagawin nila? Okay, mga kaibigan, tayo po ay nakikinig sa AWR Manila 89.1. Ako na tuloy ito ngayong nalilito sa mga number na to. Ang ating pong numerong tatawagan or iti-text kung kayo po ay may katanungan sa ating magandang speaker ngayong gabi ay 0918-9447-891. Ating uulitin, 0918-9447-891. Tayo po ay simultaneously aired sa FB and YouTube AWR Manila. Maraming salamat po sa maagang nakikinig sa atin ngayong gabi at sana po'y manatili kayong nakikinig hanggang matapos ang aming programa at magkakaroon tayo ng magandang chikahan with Dr. Gabin. Ma'am Leng? And before we move on, I would like to open our study with a verse from the Bible found in Psalms 34:18. At ang sabi, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Mga kaibigan, this verse offers comfort and assurance that God is near when we feel alone and that He is very, very much capable of our brokenness, to heal our brokenness. Bago tayo pumailang lang, maybe it's good if we will offer a word of prayer. Shall we pray? Father God, we would like to come before you with open hearts, seeking comfort and guidance. For those struggling with loneliness and isolation, we pray, dear Father, for your presence to surround them, bring them peace, bring them companionship and a sense of belonging. May our conversation today, this evening, dear Father, bring hope and encouragement to those who feel alone. And Father, help us to listen
to understand, and to offer support. May you be with our resource speaker, Dr. Irene Gabin, as she unfolds this series, and may she bring hope and assurance to our listeners. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Can you please again introduce our speaker? My pleasure. Our speaker for tonight is an expert for the topic loneliness and isolation. After a very substantial discussion about mindfulness and spiritual meditation last night, nako, you will be assured that she will be discussing better and more this evening. She's an educator, a coach, a media host, and presenter for both radio and television, and best of all, a mom and a wife. And she's currently the assistant to the president for Adventist Possibility Ministries in Southern Asia Pacific Division and a wife to the vice president for NDRIEL of SSD, Pastor Arnel Gabin. Once again, Dr. Irene Gabin, and happy Mother's Day, Happy Doc. Mother's Day. Happy Mother's Day also to Doc Lane. Take it away, Doc. Thank you, Pam, and my sister, Doc Lane. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers dyan, lahat ng naaabot po ng ating tinig. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ano po, ito ay gusto kong parang nakikipag-usap lang po sa inyo. Kagabi na kung kayo po ay kasama namin, doon sa ating mindfulness and spiritual meditation, yan po may kaugnayan po sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Okay, may tanong muna ako sa inyo. Ilan po sa inyo ngayon ang nalulungkot? Okay? Nalulungkot ba kayo? Pero masarap na nakangiti tayo na, Doc Lane. Masarap yung nakangiti tayo kasi yung loneliness and isolation na ayaw natin na mangyari yan. Pero gusto kong sabihin sana. Sasabihin kasi merong nagtatanong, valid ba na ako malungkot talaga? Hindi ba kailangang kailangan ba talaga laging masaya? Gusto ko pong sabihin na yung kalungkutan, yan ay isa sa mga emotion natin. So talaga nakakaranas tayo lahat ng kalungkutan. Yan ay normal na nararanasan po ng mga tao. Ang hindi normal, at hindi maganda is kapag yung kalungkutan na yung nagko-control, ng ating buhay. Yun po yung medyo doon na tayo magkakaroon ng mental health issue. Uulitin ko, ang malungkot, yan po ay bahagi ng buhay natin. Nalulungkot tayo. Halimbawa, tayo ay merong nawala na mahal sa buhay, o kaya napalayo tayo sa ating mahal sa buhay, o kaya may mga problema tayo, normal naman po na talagang tayo ay nalulungkot. Nagiging sad po tayo. Ngunit ang babantayan po natin, yung hindi ang loneliness ang mag-control na sa atin. Kasi tayo ay binigyan pa rin ng Panginoon. Ang ganda ng mga text na binigay niya, Bible text, kasi binigyan pa rin tayo ng Panginoon ng kaisipan na may kakayahan, na piliin ang tamang pagtugon sa mga sitwasyon sa buhay. Okay, magtuloy-tuloy na po tayo kasi gusto natin ay mabigyan kayo ng panahon para sa pagtatanong. So, ngayong gabi, ang akin pong isi-share sa inyo ay may kinalaman dito sa subject na loneliness and isolation. Ano ba itong loneliness and isolation? So, alam nyo, sa buhay natin, dito sa mundong ginagalawan natin, I can say that we are hyper-connected. Okay? Hyper-connected tayo, lalo na may social media. I think halos lahat ng tao meron talagang tool na ginagamit para mag-communicate po tayo. Kaya nga po talagang tayo ay hyper-connected. Nandun yung connection sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng pagiging konektado natin ng mga tao sa kanilang mga mahal sa buhay at sa iba pa, ay mayroong isa o higit pa na nalulungkot sila sa buhay nila. At pilit na sometimes hindi nila kaya, At yun nga po yung sabi ko sa inyo kanina, nakokontrol na sila nung kanilang sadness, nung kanilang loneliness. Kaya pilit umaalis sila doon sa community nila, nag-isolate, nalulungkot at ina-isolate nila ang kanilang sarili, ibinubukod nila ang sarili nila. Okay? So mamaya po aking babanggitin yan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Minsan sa
naranasan niyo na po ba na kayo ay kasama niyo ng mga kaibigan, no? Sa iyong circle of friends, pero hindi mo matiis na talagang hindi maipakita sa kanila yung kalungkutan mo dahil meron kang dinadala sa kaisipan mo na talagang nadadaig ka nung sitwasyon na yon na talagang parang merong demand na ikaw talaga ay nagiging malungkot. Alam niyo po ba, si Bobby Vinton noong 1962 ay sumulat ng isang awit. Ang awit na sinulat niya ay Mr. Lonely. Kasi itong si Bobby Vinton, alam niyo sa Amerika, ang mga kabataan ay dumadaan sa mga military training, and for 2 years, late 1950s po, ay siya ay sumailalim dito sa military training and services. Kaya po, naranasan niya bilang isang young na soldier ang napakalungkot na kalagayan. Ano po? So siguro alam niyo naman na yung awit na ito, hindi na natin to ipatutugtog, pero isinulat ko dito yung lyrics. Noong 1962, pagkatapos na siya lumabas doon sa military camp, sinulat niya po ito. Ang sabi niya, "Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely." Kaya tinawag niya yung kanyang sarili na, "I'm Mr. Lonely and I wish I had someone to call on the phone." Pero nasa military training sila, bawal ang phone, bawal silang tawagan, bawal ang connection sa kanyang mahal sa buhay. Kaya ang sabi niya, "Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through no wish of my own." Sabi niya, kaya ako talaga ay Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Yan po ang tendency ng isang malungkot na tao, na maghahanap talaga siya ng connection. Ang sabi pa nga doon sa pangalawang verse ay letters. Never a letter. Bawal ang phone call, bawal ang letters, at wala talaga siyang natatanggap na letters sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kaibigan. At ang iniisip niya, nalimutan na nila ako. I've been forgotten. At ang sabi niya, "Oh, how I wonder, how is it I failed?" Kaya po talagang kung maririnig niyo yung awit na ito, talagang madadaman niyo kung gaano kalungkot, kung gaano kalungkot mismong yung nagsulat ng awit na ito ang nakaranas ng kalungkutan. At alam niyo po ba, isinulat ito noong 1962, pero bakit every time na ito yung naririnig ng mga tao ay para bang feel na feel nila? Bakit? Sapagkat nakaka-relate ang maraming tao sa awit na ito. So, kailangan bang manatili tayong nalulungkot sa ating pong sitwasyon sa buhay natin? Iba daw po yung being alone, at yun ding tinatawag ng loneliness. Being alone kasi, yun yung isolation Yung loneliness, yun yung talagang ikaw ay malungkot. Yung social isolation, ito yung talagang umaalis ka sa ibang mga tao. Talagang iniiwan mo ikaw yung bumubuod na ikaw lamang, wala kang kasama. Pero yung loneliness, pwede kang maging masaya kahit kasama mo yung ibang mga tao. 'Di ba? So pero yung social isolation, wala ka talaga sa mga tao. Ayaw mong makakita ng mga tao. Pero yung loneliness, kahit na meron kang mga taong kasama, talaga namang malungkot ka pa rin. So it's possible to feel lonely while you are among other people. Naranasan niyo po ba yan? Naranasan ko po yan. Naranasan natin ang atin pong mga ganitong mga Okay, so ang sabi po dito ay ganito. People who find themselves, alam niyo isang gusto ko itong research na ito na akin pong nabasa. Ito isang research ni Cassiopo. Ang sabi niya, people who find themselves unexpectedly alone due to the death of a spouse or partner, separation from friends or family, retirement, loss of mobility, and lack of transport are at particular risk. Meron pala, kanina binanggit ni Doc Lalaine, ano ba ang epekto nito, Kapag nanatili tayong malungkot, siguro kung malungkot lang tayo ng ilang minuto o kaya isang araw, medyo pa yon, ma-overcome natin o madali pa nating ma-manage yun. Pero kapag ang kalungkutan ay pinanatili natin sa loob ng mahaba-habang panahon, mayroon na pong epekto yan. Kaya ito
maraming research, isa sa mga research lang po ito na aking kinuha. Ang sabi pa, yung social isolation at saka loneliness, ito ay iniuugnay nila doon sa higher risks for a variety of physical and mental conditions kagaya ng high blood pressure, heart disease, obesity, yung mababang resistensya natin, anxiety, depression, at iba't iba pa. Maging ang Alzheimer's disease at saka death. Marami mga tao na sa sobrang kalungkutan nila, hindi na nila kayang mamanage yung kanilang loneliness. Kaya po, naaapektuhan na po ang kanilang physical na kalagayan, nagkakaroon ng heart problem, at yan na binanggit po sa research. Okay. Pero sa kabilang banda, yung mga tao, same research po, people who engage in meaningful, makahulugan at produktibong mga gawain nakasama ang mga ibang tao, no? 'Di ba? Alam naman natin na no man is an island. Yan ay sikat na passage. No man is an island and no man can stand alone. Kailangan natin ang isa't isa, and tayo po'y nilalang talaga ng Panginoon as social beings, 'di ba? Maging nung nilalang si Adan, binigyan siya ng kapartner at nagkaroon sila, nag-multiply sila. So, ang mga taong nag-i-engage sa meaningful and productive activities with others tend to live longer. Wow! Boost their mood and have a sense of purpose. These activities seem to help maintain their well-being and may improve their cognitive function. Ano ba yung cognitive? May kinalaman po yan sa ating kaisipan. Kaya nga po, ang payo sa atin talagang wag tayong ma-overcome ng ating loneliness. Ano po, wag nating panatilihin na sa mahabang panahon ay talaga namang tayo po ay nagiging malungkot na. Ang sabi pa ng isang director ng University of California, si Dr. Steve Cole, ang sabi niya, loneliness acts as a fertilizer for other diseases. Para bang abono. Ang loneliness, kapag pinanatili mo yan sa sarili mo, ay parang inaabunuhan mo, no? Yung mga cancer cells mo, lalo silang mag-spread, lalo silang lumago, at iba pang mga sakit na nararamdaman mo. Alam mo, kapag ikaw pala ay meron kang nararamdaman na masama sa pakiramdam mo at sinamahan mo pa yan ng pagkalungkot, parang lalo mong inaapuyan, lalo mong ginagatungan yung karamdaman mo para mas lalong lumala. At yan po ay nangyayari sa ibang mga sitwasyon ng mga tao at mismong sila ay nagse-testify po dyan. So, ang loneliness, ang ibig sabihin, this is the distressing experience of feeling alone or disconnected even when surrounded by others. Yan pala ay loneliness din. Yan palang ibig sabihin ng loneliness, na kahit nakasama mo nga ang ibang tao, kagaya ng sinabi ko kanina, ay pwede kang maging, at yan po'y kapansin-pansin, marami po akong, may mga inire-refer sa akin na ang issue nila ay tungkol sa loneliness and isolation. Yung isolation, kagaya na binanggit ko kanina, physical or emotional separation from meaningful connection. Kahit na ang mga kasama mo, mahal sa buhay mo, family, mga best friends mo pa yan, kapag, alam nyo yon, yung nag-dwell tayo doon sa ating kalungkutan, ay kahit nandyan yung mga masasayang mga tao, ikaw talagang makikita pa rin sa iyo yung pagkalungkot mo. Ano po? So loneliness and isolation are more than emotional states. They are mental health risks that we must understand and address with care. Maingat po, maingat tayo. Kaya ang ganda, alam niyo, yung kapag tayo ay nakangiti kaagad, alam niyo ba yung pagngiti natin? Kahit tayo naglalakad, may nakasalubong tayong tawag tayong ngingiti nang wala tayong kasalubong, malibang meron tayong kausap sa telepono. Pero kung tayo ay naglalakad, meron tayong nakasalubong na nakatingin sa atin, halimbawa, pwede tayong mag-smile sa kanila, Alam nyo, merong sa office, minsan nakita ko siya sa restroom. Tapos, hello, good morning. Nagano ako sa kanya, sabi niya, ma'am, ang sarap naman ng bati mo. Ang sarap ng pakiramdam ko, ma'am. Actually, ma'am, malungkot ako. Pero yung pagbati mo sa akin, ang sarap.
nagkaroon ako ng nabuhayan ako. Kaya yung ating pagngiti natin, yan po ay nakakahawa. So ito yung mga ilan sa mga dahilan kung bakit ang mga tao ay naging malungkot at ibinubukod nila yung sarili nila sa mga tao. Maaring may mga life transitions, maaring ikaw ay bago ang trabaho mo o kaya nawalan ka ng trabaho o kaya ay nasa isang activity ka na hindi mo type yon o kaya nag-retire ka, nawala ka na sa circle of yung workforce mo o kaya namatayan. Yan ay ilan sa mga dahilan po ng kalungkutan at isolation. Pwede ding social factors, lack of community, yung mga friends mo nag-abroad, o kaya parang nag-iisa ka na lang, wala kang kasama, ang hirap muling magbuo ng mga friends, o pwedeng maging factors din po yan. Yung stigma, maaaring, parang sa isip mo ay negatibo na pagkahalimbawa. Minsan kahit nasa circle of people ka, pagkatapos ay parang ayaw mong magsabi dahil iniisip mo, baka hindi nila ako magustuhan, o kaya yung rejection. Pwede ring mental health disorders, merong depression, may anxiety, o ano pa man na mga sakit. Halimbawa, ikaw ay nagpa-check up, nalaman mo na meron kang sakit, syempre normal naman po na ikaw ay malungkot. Yan ay ilan sa mga dahilan. Or kaya ay technology and modern living. Pwede, alam nyo ba, na nakakapagpalungkot din po yan, lalo na kung ang ating pinapanood sa atin pong sa social media or anuman ay hindi nakakapagbigay sa atin ng aliw. So ilan lang po yan sa mga dahilan kung bakit ang mga tao ay nagiging malungkot. Ikaw kaibigan, tatanungin kita, parang nakikipag-usap lang ako sa iyo na bagaman hindi po tayo magkasama personally, pero kayo na nakakarinig sa akin. Ano yung mga dahilan at ikaw ay nalulungkot? O kaya ano yung dahilan mo in the past na nagkaroon ka ng talaga namang sobrang pagkalungkot? Pero alam nyo, pagka sumobra na yung pagkalungkot natin, ano na po yan? Depression na po yan. Yung sobrang pagkalungkot, depression na po ang tawag doon. Ibig sabihin, ilang linggo ka na talagang napakalungkot mo na at apektado na ang iyong pagkain, ang iyong pagtulog. Pero yung labis na pag-alala, ang tawag naman po doon ay anxiety. Let's move on. So ito naman po yung mga epekto ng loneliness and isolation sa ating mental health. Pwedeng magkaroon tayo ng emotional impact. Yung talaga malungkot ka, nagka-aalala ka, at nagiging irritable ka. Pwedeng yung cognitive impact, ang ibig sabihin, kapag tayo ay nalulungkot, syempre, hindi ka masyado makafocus, kaya hindi pwedeng ma-develop yung poor memory, low focus, negative self-talk. Ang iba naman, physical health risk, kagaya ng binanggit ko kanina, heart disease, weakened immune system. At yung iba naman ay increased risk of mental illness. Kaya yung prolonged loneliness can trigger or worsen depression. Okay? Kagaya ng binanggit ko kanina sa inyo. At yung binanggit ni Doc Lalene na pwede tayong magkaroon ng suicidal ideation or suicidal thoughts or substance abuse. Ang mga yan ay epekto. Negative, di po ba? Mga kaibigan, negative po. Yung loneliness kasi is a negative emotion. Now, when you handle it with care, na-address mo yung emotion mo at yung self-aware ka, na alam mo kung bakit ka malungkot, anong dahilan ng aking kalungkutan, so na ma-manage mo yun ng maayos, then hindi ka mananatiling malungkot. Mababalanse mo yung emotion mo, kagaya ng binanggit ko kagabi. At mapapalitan yung negative emotion mo, yung loneliness mo, ay mapapalitan ng magandang emosyon or positibong emosyon. Meron po akong isi-share sa inyo, mga kaibigan, na mga strategies, mga paraan, kung paano natin ma-overcome ang loneliness and isolation. Ito yung magandang parte ng atin pong mindful chat. Yung ano ba yung mga gagawin ko? Kung halimbawang maranasan ko po ito, Una, yung cognitive reframing. By the way, these are called psychological tools. Psychology is the study of human behavior, So, yung behavior mo, okay, let me share this thought na sabi nila, valid ba yung feeling ko na talagang ako ay lonely? Valid po yun kasi you're feeling that way.
pakiramdam mo yun eh. So, hindi ko pwedeng kontrahin yun. Talagang valid yun, yun ang nararamdaman mo. But, yung behavior natin, yung susunod doon sa ating emotion, kapag negative ang emotion mo kasi ang tendency, okay? Ang tendency, maging negative din ang behavior mo. Valid yung iyong feelings, valid yung iyong emotion, but not all behaviors are acceptable. Kaibigan, I hope this is clear. Hindi porke valid ang feeling mo, valid na rin yung behavior mo. Kung negative ang behavior mo, okay na rin yun. Kasi not all, yes, yun ang behavior mo talaga. I mean, yun nga ang behavior, but not all behavior ay acceptable po. Okay? Kasi kung halimbawang negative na yung feeling mo, ang tendency maging negative ang behavior mo, and negative behavior is not acceptable po, lalo't higit sa ating Panginoon. Kaya ang isang technique, ang isang tool na pwede nating gamitin to overcome loneliness and isolation is what we call cognitive reframing. Okay? Cognitive reframing, tumutukoy yan sa ating kaisipan. Ano po? This is changing the way you think about a situation to see it in a more helpful or positive way. Alam niyo, sino ba yung nanalo ng sino yung nanalo ng Miss Universe ba yon na yung silver lining, Okay? Yung Catriona Gray. Yes, thank you. Catriona Gray. Yun ay iyong kababayan ba yon? Gray, okay? So, Yes. from Bicol sabi niya ay, look on the silver lining. Silver lining, Yun yung, di ba, pagka merong pag-ulap na dark clouds, May makikita kang silver lining sa gilid ng ulap eh. Yun yung tama nung sun, yung sun rays, Sabi niya, tingnan mo yun, wag mong tingnan yung dark clouds. So, cognitive reframing is like that. Hindi mo binabago yung situation, pero hindi ka nakafocus dun sa negative. Nakafocus ka doon sa positive. Halimbawa, may masamang nangyari sa'yo, sasabihin mo, ano naman halimbawa yung aksidente, namatay yung mahal sa buhay. Ano bang maganda doon? Meron bang maganda doon sa pagkamatay? Yes, maaaring hindi yun magandang sitwasyon, pero there is still something good in that situation. Yung bang meron ka pa ring kamalayan na magpuri sa ating Panginoon, or para sa akin, whatever happened, whatever negative happened to you in the past, maaaring sabihin mo, nagdala lang naman yung pain sa akin eh. Nagdala lang yun sa akin ng hurts. Pero how about the lessons that you've learned? Di ba? Yun, titingnan natin yung lessons na yun. So that is cognitive reframing. Ibig sabihin, para bang meron kang picture frame, baguhin mo yung frame. Kasi yung frame niya hindi maganda eh. Okay? O kaya kung meron kang picture sa loob ng frame, baguhin mo yung picture na pangit. Ilagay mo doon yung magandang picture. So, changing the way you think. Yan yung cognitive reframing. Hindi mo babaguhin yung sitwasyon, nandun pa rin yung sitwasyon, pero mas titingnan mo. Ano ba yung naidulot na magandang mensahe sa iyo ng sitwasyon na yon? Okay? In a positive way. At kapag nangyari yon, mawawala yung loneliness sa iyo, mawawala yung isolation, at papalitan ito ng magandang sitwasyon at magandang emotion, positive emotion. Okay, so ito yung example ng cognitive reframing. Sa halip na sabihin mong, I failed, so I'm useless. Ay, naku, nabigo ako. So, naku, wala talagang kwenta. Walang kakwenta-kwenta talaga ako. Kapag ganun ang sinabi mo sa sarili mo, nakafocus ka dun sa negative. But when you use cognitive reframing, hindi mo babaguhin yung failure mo kasi na-fail ka na talaga. Pero ang sasabihin mo is, well, I didn't succeed this time, but I learned something and can try again. Di ba? Ang ganda nun. Yeah, yung failure kasi, gusto ko pong sabihin sa iyo mga kaibigan, ang failure, hindi yun permanent. Maaring nag-fail ka ngayon, pero hindi ibig sabihin failure ka na sa iyong buong buhay. You
you have learned something from that failure and you can still try again. Okay? So next is, tatlo lang itong techniques na ito, tatlong tools. Next is behavioral activation o yung replacement technique. This is engaging in meaningful activities that bring pleasure and sense of accomplishment. So ibig sabihin, mga kaibigan is, halimbawa, nasa sitwasyon kang malungkot, mag-iisip ka ng activity para mawala yung kalungkutan mo o ma-manage mo yung kalungkutan mo at mapalitan niyo ng magandang emotion. Ano ba yung magandang gawin ko? Ay, naku, nalulungkot ako ngayon. Ay, mag-aano na lang ako siguro, maglalakad-lakad. O kaya ay, punta kaya ako sa mall kahit kahit ako hindi bibili doon. Pero is maka-relax ako doon. Yun po, ano? So you are going to engage, o kaya gardening, whatever, na activities na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. At meron kang sense of accomplishment. Kagaya nito, ano? Pwede kang pumunta, kung halimbawa, pwede kang pumunta sa gym, o sports, o kaya music. Yan ay mga replacement technique. Kaya sinasabi nating replacement technique dahil i-replace mo yung kalungkutan mo ng something meaningful. An activity that will make you happy, that will give you a sense of accomplishment. O, kaibigan, ano yung iyong replacement technique? Ako, alam nyo, kapag ako nalulungkot, ayaw ko talaga na ako hihiga lang at maaalala ko yung kalungkutan ko. Talaga tatayo ako. Pag naglinis ako ng bahay, maglilinis ako ng kusina, o maglilinis ako. Para sa akin po yun, ha? Nakakatulong yun sa akin. Yun yung aking replacement technique. Ikaw, kaibigan, ano ang iyong ginagawa kapag nalulungkot ka? Para ma-overcome mo yun, gumamit ka o mag-isip ka ng activity or activities na yung kalungkutan mo ay mapapalitan ng kasiyahan. Okay. And the last here is this the last? Mindful na, meron palang idinagdag ako, mindfulness and spiritual connection. Kasi isiningit ko ito dahil, and according to doon sa mga nabasa ko ng mga articles, ito talaga isa sa magandang tool para ma-overcome mo yung iyong loneliness. Yung mindfulness and spiritual connection, yung binanggit ko po ito kagabi, being fully present in the moment and having a desire to connect with the divine. Kanina, gustong-gusto ko yung mga Bible verses na isinare po sa atin. Ano yung Bible verses o Bible promises na kapag ikaw ay malungkot, yun yung nasa toolbox mo. Kailangan may toolbox. Puno yung toolbox natin. O kaya meron tools tayo dun sa toolbox natin. Para nang sa ganun, kapag malungkot ka, meron kang kukunin, ano? Para ikaw ay maging masaya. Ano yung Bible promises na iyong pinupuntahan, o kaya binabasa mo, o nire-review mo, para nang sa ganun ay maging masaya ka. Di ba? Sabi sa Proverbs, a merry heart doeth good like a medicine. Pero a broken spirit drieth the bone. Nakakatuyo ng buto, o kaya nakakapagkasakit kapag tayo ay malungkot. Kaya mas pipiliin natin na tayo ay lumapit sa ating Panginoon at i-claim natin ang kanyang promise sa atin. Okay, so yan po yung mindfulness and spiritual connection, daily prayer and meditation, reflecting on gratitude and God's presence, journaling feelings and scriptures. Ano po? Napakahalaga po nito. Okay, yung iba mga nag-yoga, no? Meron silang mga mantra na ganoon. Pero yung sa atin ay higit pa roon, kung hindi a spiritual connection. We are connecting with the Lord dahil naniniwala tayo na ang ating Panginoon ang source ng joy. Ano pagkakaiba ng happiness at saka joy? Kasi ang ibinibigay sa atin ng Panginoon is joy. Yung joy kasi is from within us, ano? Nandun sa loob natin. Yung happiness pwedeng maging maraming mga tao ang source of happiness ay kayamanan, o kaya katalinuhan, o kaya ay material na bagay. Pero yung joy comes from our spiritual connection. At yung joy talagang mas malalim, mas malalim na positive na emotion. Ano po? Ang isa pang maganda is therapy or seeking help. Isang tool din po na pwede natin gamitin
to overcome loneliness and isolation, working with a mental health professional to address emotional, behavioral, or mental health concerns. Ngayon po, ang dami na po nating mga psychologists o guidance counselors, mga life coaches, mga health practitioners, mental health coaches, mga ganyan na po, pwede po natin silang puntahan, or spiritual mentor, yan po yan. Makakatulong po sa atin, mga mental health professionals. Doon pumunta tayo sa mga pinagtitiwalaan natin na mga tao na makatutulong po sa atin para matulungan po tayo. You know, these people, they help us in non-judgmental ways. Ano po, yung kahit magsabi tayo sa kanila ng kalungkutan, hindi tayo i-invalidate at hindi tayo, kumbaga, i-criticize. Kung hindi, they empathize, ano po, with us. Kaya po, let's seek professional help sa mga panahon na tayo po'y nalulungkot, lalo na kung nahihirapan po tayo na ma-overcome itong ating loneliness and isolation. Ano po? So, yan. Pumupunta tayo sa counselor, pumupunta tayo sa mga mental health practitioners, ano po, at sabihin po natin sa kanila kung ano yung nararamdaman natin. Let's just be honest at tutulungan po na tayo ng mga trained, na po, sila po ay mga trained na mga individuals sa larangan po ng pakikinig at pagtulong po sa mga taong nalulungkot. Okay, so ito yung, I think last part na po ito ng aking isi-share sa inyo yung practical steps. Ano? Bukod doon sa intervention na pwede natin gawin, may bukod doon sa tools, meron tayong mga practical steps. Mahilig po ako kasi practical na tao po ako. Kaya ibinibigay ko yung mga practical steps din. Yung madali naman po nating masundan. Ano po? Isa sa mga practical steps po na pwede natin gawin para ma-overcome natin yung loneliness and isolation, yung joining support groups. May mga kaibigan tayo. May, not necessarily clubs, care groups, ano? Marami ngayon ng mga circle of friends or organization. Meron po yan ng mga care groups na pwede tayo, o support groups, pwede po tayong sumama sa kanila. Ano, kaibigan, yung mga support groups na nasa inyong community na pwede niyong puntahan. Ano po? Pwede tayong may mga religious groups. Pwede po tayong pumunta dyan sa mga, kung sa church nyo, meron kayong small groups o kaya care groups, let's join. Ano po? At makakatulong po yan. Kasi itong mga taong nandyan ay sila po talagang meron po silang compassion. No? Meron silang empathy na tumulong sa mga taong nalulungkot. Isa po ay pwede tayo mag-participate sa mga church activities. Ano? Kung ikaw kaibigan, you belong to a church, kung ano pong religious denomination, sigurado meron po kayong mga church activities. Pwede po, mas makatutulong po yung tayo ay makapag-participate. Like kung halimbawa merong hiking o yung youth programs. Ngayon si Doc Lalina sa Youth Alive sa Bacolod. Ang ganda na activity niyan na makakatulong po yan sa, nako talaga naman, yung Youth Alive makakatulong ng sobra sa mga taong nalulungkot. Ano po? So, let's participate in church activities. Kung tayo naman ay hindi nalulungkot, let us continue to join support groups, participate in church activities, at maging agents of healing po tayo sa mga taong nangangailangan ng ating pakikinig at gayon din ang atin pong pagsuporta po sa kanila. At kung kailangan na yung guidance po natin, ibigay po natin yan sa kanila in generous ways. At ang isa pa na pwede nating gawin na practical step ay mag-involve po tayo doon sa pagtulong sa ibang tao. Alam niyo po ba na itong si John D. Rockefeller, yan po ay isang napakayaman pero nagkasakit po siya. Nung nagkasakit siya ay nalungkot ng labis ang kalungkutan niya. Ano po? Kahit pa siya maraming pera, talaga namang gano'n na lamang ang kanyang kalungkutan dahil siya po ay nagkasakit. Ngunit, in-impress siya ng Panginoon na siya po ay mag-involve sa mga community services. Kaya po, dahil marami siyang resources, marami siyang financial resources, siya po ay nagtayo ng The Rockefeller Foundation. Ayan po ay tumutulong sa mga taong nangangailangan. So, yung pagtulong natin, yan po ay isang therapy, isang magandang hakbang para po mapangasiwaan natin ang ating kalungkutan, kagaya ng inyong nakikita sa larawan. Kasi once na kayo'y nakatulong, nakikita mo yung natulungan mo na masaya, hindi lang siya yung masaya ikaw mismo.
masaya ka. Kaya po, ugaliin po natin na tayo ay tumulong at ito'y makakatulong lalo sa atin upang maging meaningful ang buhay natin. Kasi kapag tayo ay malungkot o kaya inihiwalay natin ang ating sarili sa iba, at mas nakadwell tayo dun sa kalungkutan natin, hindi nagiging makabuluhan ang buhay natin. We only have one life to live. Kaya po, gawin na po natin ang pinakamabuti, na magagawa natin. Kung nalulungkot man tayo, gamitin natin yung mga techniques na isinuggest sa atin, ganun din itong mga practical steps. Sabi po ay, ang loneliness is not a signal. It's not a sentence. What does it mean? Loneliness is the heart's way of saying you need connection. Ang loneliness ay signal, sign na kailangan mong mag-connect. Kasi sinabi ko sa inyo kanina, man is a social being. Kaya pag nalulungkot ka, yan ay signal na sa'yo, kailangan kong mag-connect. Kailangan kong mag-connect sa mahal sa buhay ko o sa mga kaibigan ko. Dahil kapag ako'y hindi nag-connect sa kanila, sa mga significant others, ay mananatili akong malungkot. It's not a sentence. Ibig sabihin, hindi siya sentence na tapos. Hindi siya, ibig sabihin, pag lonely ka, talagang buong buhay mo, lonely ka na. Hindi po yan ang ibig sabihin yan. So it is an invitation to reach out, rebuild, reconnect with others, with ourselves, and with God. Ang ganda, Napakaganda po. Kapag nalungkot tayo, wag maging threat sa atin yung lungkot. Okay? Wag maging threat sa atin ang lungkot. Sapagkat pag nalungkot tayo, ang ibig sabihin, teka, parang disconnected na yata ako So, kaya maganda yung mindfulness di ba? Mindful ka, alam mo na, nalulungkot ako ngayon. I need to reach out, rebuild, and reconnect with others, with myself, and most especially sa ating Panginoon. Kaya po, iiwan ko sa inyo yung mga Bible verses na ito kasi baka may mga tanong sa atin, sagutin natin mamaya, 1 Thessalonians 5:18, isa sa mga therapy din na pwede natin gamitin itong text na to. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kapag tayo pala po ay naging thankful, naging grateful tayo, mapagpasalamat ay makakatulong po yan sa atin. Ang isa pa is, ito po, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kaibigan, gawin nating masaya ang buhay natin. Hindi ka nag-iisa. Narito kami na iyong mga kaibigan para maging kaibigan mo. At lalo't higit, mayroon tayong Panginoon na siyang source ng joy, ng happiness, ng peace. Maraming salamat kaibigan sa iyong pagsubaybay at pakikinig. Wow! Napakaganda! Napakaganda ng ating narinig, Pam? Talagang, oo, nag-enjoy ako kasi sometimes I really feel lonely. Alam mo, masayahin akong tao, pero talaga, may mga momento na nalulungkot tayo. And I've got the different techniques from Dr. Irene. Ang isa kong nagustuhan dun yung replacement technique, Yung papalitan mo ng ibang activity. Or kaya gumawa ka ng ibang activity that will make you happy, So, walang dahilan siguro na malungkot pa tayo, tuluyan ang lungkot natin. Well, maraming katanungan. I know Pam has listed questions, but the time check, it's already 8:44. It's 8:44 in the evening. We still have a lot of time for the Q&A. By the way, we have listeners coming from all over. The Philippines. We would like to say hello to Emong Mary Joy Dung, to Cherry Ann Balquin Roque, Ruth Diamante Mercader, Maria Hen, and to Ma'am Maggie Ariate. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat at nakatuto kayo dito sa Mindful Chats that is being aired every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. And going back to Dr. Irene. Pam, may katanungan ka kay Dr. Irene? Kagabi ko pa to sinulat Doc. Okay, oo. Pero ngayon,
bakit kaya ang ano, sabi ko nga, ang mindfulness is having me time. Aha. Pero yung me time na yan, paano yan maiiwasan na maging lonely tayo? 'Di ba? Kasi meron tayong mindfulness. We have to separate ourselves from the crowd. Mm. Yet, sometimes we go overboard. Parang lumalagpas tayo dun sa borderline. How do we know if we have already reached beyond the borderline of mindfulness and loneliness? Andun na pala tayo sa loneliness. Wala na tayo dito sa mindfulness. Loneliness. Okay, Oo. opo. Ang Paano daw yun? May tatawid. Hmm. ano kasi yung pag mindful ka, hindi mo bibigyan ng puwang, hindi mo bibigyan ng space ang kalungkutan na siya yung maghari sa buhay mo. 'Di ba kanina sabi ko kasi merong isang expert ang sasabing we are the creators of our own reality. Mhm. Okay? Now, ano ba ang gusto mong maranasan sa ngayon? Gusto mong maranasan ay ay kasiyahan. So, kung ang gusto nating maranasan ay kasiyahan, pipiliin natin, ano yung choice pipiliin natin na gagawa talaga tayo ng bagay na magiging masaya tayo. It's a matter of mind setting di ba? Yung mindset. Ikaw mismo sa sarili sa sarili natin, tayo mismo ang magsasabi sa sarili natin na gusto ko maging masaya. Bahagi ng conditioning yan, cognitive conditioning. At hindi ko bibigyan ng puwang na ako ay malulungkot ngayon. Kagaya ng sinabi ko, yung normal yung malungkot di ba? Nalulungkot naman talaga tayo. Pero, bahagi ng mindfulness, teka muna, maghapon na akong malungkot Hindi pwede to. Yun na yun Lumalampas ka na sa pagiging malungkot mo. So, I think it's a matter of choice at saka tuturuan talaga natin yung sarili. Ang discipline magsisimula sa atin mismo. Sa akin. Doc, parang may spectrum, no? Alam dapat natin, parang may sort of, how are we going to measure that I'm going overboard? Mhm. Doc, kasi halimbawa, sa buong maghapon, hindi ka naman usually ganun. Pero bakit parang buong hapon, Yeah. Malalaman mo ka na. Oo, Yeah. malalaman mo na agad na, uy, kakaiba na to. Iba Yes. na to. Kasi Uh-huh. usually nalulungkot ka, pero pag may nakita kang something funny sa television, tatawa ka. Or may marinig kang comment from your friend, tatawa ka. Pero this time, bakit hindi na nakakatawa yung komedyante sa TV or kaya yung mga joke ng asawa mo, hindi ka na natatawa. Bumebenta. Yeah. So, alam mo Kasi yung siguro ating sa isip, sarili mo. nag-dwell na doon sa kalungkutan. Kanina, Doc, maganda yung tanong mo. Paano malalaman na ikaw ay lumampas na? Yeah, Kung paano? kung yung normal na activity mo na dapat mong gagawin na hindi mo na nagagawa. Ayun. Oh. Oo. Di ba? Tama, Halimbawa, tama. practical, maglalaba ka dapat, di ba? Hindi ka na nakapaglaba. Kasi inisip mo na lang lagi yung kalungkutan mo doon sa taong nanakit sa'yo. Parang gano'n, no? So kapag ang ating normal, yung regular activity ay na-compromise na at hindi na natin nagagawa, that means something has replaced na yung yon. Maaaring yung loneliness na natin yung namalagi na doon. Kaya makikita natin noon, teka, ay, hindi na ako, ay meron pala akong gagawin, hindi mo na nagawa yon. But to be fair naman sa mga 'di ba, merong yung halimbawa that person is grieving. May ilang expert na sasabing give yourself time to grieve Time. also. 'Di ba? Kailangan mo ring maano 'yon, mag-grieve, maanohin 'yon. Pero meron pa rin spectrum Hindi pwede rin na mag-grieve ka for a long time a period of time kasi it will elevate into mental health issues na. So delikado pa rin talaga. And pag lonely ka, I have friends na we've been talking. Pag lonely ka ba, anong ginagawa mo? No, some just watch funny films and nare-relieve sila, no? Pero there are some of my friends who said na if I feel lonely,
sabi mo nga, Doc Irene, that's the time to get connected with somebody else. That's the time to reach out. It's a signal. Yeah, it's a signal na mag-reach out ka na, lumabas ka na. Kung yung friends mo, circle of friends mo ngayon is not making you happy anymore, no? So you've got to have to look for, new set of friends, or hindi mo kakalimutan yung ibang friends, pero you have to really look for some friends that will also make you happy, some activity that will make you happy. Yun ang sabi ng Binanggit mo kanina yung boring, yung boredom, ganon. oo. Pinsan niya ng loneliness eh. Pinsan niya ng loneliness. Pag Pinsan nabobored pala ka sila. na, pag nabobored ka na, parang hindi ka na motivated, parang pwedeng pumasok yung loneliness doon. Yeah, oo. Talaga, Oo. maging mindful tayo kung ano nangyayari sa atin. Parang first step na yata yun to boredom, then loneliness, isolation, then papasok na dyan depression, then suicidal Worry, anxiety. anxiety, yan. Oo. It's good to get in touch with our emotions. Right, yeah. Let's get in touch with Self-awareness. emotions para ma-manage mo, malaman mo, kasi there is no expert than yourself eh. Ikaw talaga yung expert ng sarili mong emotion kasi ikaw yung nakakaramdam nun. Oo. Kaya get in touch with your emotion, and then kung ito'y negative, then gagawa tayo ng paraan. It's Doc, part may tanong ako. Yeah. Ang laziness ba kapatid din ng boredom? Yes. Kapamilya yun. Kapamilya. Patay mga kaibigan, lahat tayo na ano dyan Kasi minsan, di ba tinatamad ka? Bored ka. O di magkapatid yon at magpipinsan pala sila. Grabe Pero sila, oo. pwede naman eh. Pwede sabi na, may isang nagsabi na, lazy day ko ngayon. Ibig sabihin, talagang, ibig sabihin ng lazy day, hindi ka naman tinatamad. Kung hindi talagang, time ko ngayon na, hindi talaga ako gagawa, magre-relax talaga ako, magganon. Oo. Doc, yun nga, I want to go back to what you said na you have to be in touch with your emotions. Especially yung mga anak natin, yung mga bata natin ngayon, pag pinanganak sila, kailangan nilang ma-fulfill or ma-accomplish yung developmental stage. Yes. If not may mangyayari. Also, it is also true with the different types of emotion. Ngayon kasi, ang mga kabataan, ang mga anak natin, gusto natin triumph, victory, kasayahan lang. Parang nagigilty tayo na iparamdam sa kanila yung a little bit of loneliness, a little bit of failure. Pero yun pala, is a part of a cycle, no? It's a part of a cycle para magkaroon ng isang matatag na katauhan, para maramdaman niya na, this is the feeling pala of being lonely. And he should be able to manage it. As young as he should be able to manage it para kung malaki na siya at may malaki ng mga challenges na magiging rason at dahilan ng kanyang loneliness, alam niya kung paano ito sabakin. Tama ba yung Tagalog ko? He knows how to face the challenges, the loneliness, and different kinds of depression. The reason why, according to research, the reason why there are so many of our teenagers today who are getting depressed, who have mental health problems, is because doong kabataan nila, they were not able to touch base with the different emotions. Yan po. Ano yan eh, kaya nga sinabi ko kanina na hindi threat yung loneliness. Yes, oo. Kung It's hindi part of life. Signal, na yun ay minsan yung mga nanay pag umiiyak yung bata, biglang na, wag kang umiyak. Yeah. Parang gano'n, no? Oo. Hindi na sila makapag-release ng kanilang emotion. Oo, tama po. Hayaan mo lang siyang umiyak, and then
nandun ka naman, para ma-guide siya o kaya sa process nung healing nung bata, nandun tayo, no? So Mother's Day kaya ito mensahe sa mga nanay. Oh, Parang huwag niyong hayaang malungkot ang mga nanay. ang mga nanay dapat pinapasaya yan. Mm. Grabe sa segue, ano? Grabe sa segue sa Mother's Day. Well, meron pa tayong 5 minutes. Anyway, may dito 9 minutes left na lang pala. So, Doc, isa na lang po. May mga pamamaraan kung paano natin ma-ease yung loneliness. Pero tayo bilang mamamayan, no? Ano ang very briefly, no? Ano ang gagawin natin kung may nakikita tayong mga taong nalulungkot? Ayan. Okay, kung meron tayong nakikitang taong nalulungkot at merong opportunity, okay? At kung may opportunity na pwede tayong makatulong sa taong yon, then let's take the opportunity, Extend. Yeah, Mm. extend. Mm. At hindi naman maganda na halimbawa malungkot siya, sasabihin natin, bakit ka malungkot? Di ba ang saya-saya dapat? So yung comment natin, maingat tayo kung ano yung ating sasabihin sa mga taong ito. Na-invalidate Ikaw, masaya na ka. tuloy. Ikaw, masaya ka. Kasi may reason para ikaw maging masaya. Yung taong yun. No? In other words, wag na, anuhin natin sila, respetuhin natin sila. Ganon. Pero yun na nga, kung may opportunity tayo na matulungan natin siya o makausap natin siya, gawin po natin yun. Doc, mayroon pang Wow. last po. Ang meron daw po ba, loneliness po ba, part ba ng loneliness ang stress? Yes. Thank Yes. you, Bong. Thank you for asking. My friend Bong is watching and also Sir Neil. Thank you for Yeah. watching and thank you for asking. Wow. I think we have only 3 minutes. Yeah, Pero, so thank you. magkaugnay sila. Mhm. Ang good news is, yung loneliness at saka stress, meron kang kakayahan na ibinigay sa'yo ng Panginoon para ma-manage mo yun. Yeah. Oh, I can do all Kailangan things kasi through Christ. Kailangan demand and resources, di ba? Oo. Yung stress, yung loneliness, demand yan, para bang demand yan. Sometimes, doon tayo nakatingin. But let us be more focused on the resources. Ano bang resources meron ako? Huwag natin, mas yung demand, kailangan talunin ng resources natin. At yun na nga, yung mga resources natin, ang Panginoon, ang promises ng Panginoon, Amen. tayong spiritual support, meron tayong friends, meron tayong family. We have a lot of resources. Right. Well, thank you so much, Dr. Irene. Sana 2 oras tayo, But we will be hearing more of Dr. Irene sa mga susunod na Mindful Chats episode. Next time, we will be having Dr. Thank Leah dito, and she will talk about mental health and family dynamics. Thank you so much, Dr. Irene Gabin, our resource person, and also Pam. Thank you. To all our viewers, listeners, maraming salamat. Lane Seron Alfanoso po. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Good night, everyone. Stay tuned. There are more to come. My name is Pam. See you on Monday. Good night, everyone. Good night. night. Thank Thank you you, so Doc. much. Thank you so much. Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters.